Uy, pare. Pang ilan na kaya? Yung yan? Pangatlo na rin, pare. Hindi nga muna tinit tayo mga baray. Pagkatapos na rin mamaya tayo magkakape tapos may juicehan down. Pare, papasko naman na. Kita na muna kung magbarik-barik din eh. May pulutan pa eh. Naku pare, ako'y nag-iingat-ingat na din eh. Pati aring aking puso ay pinag-iingatan ko ng maigay. Lalo ngayon, December. Pagkakaraming magkakasakit ngayon. Jesus. Wala yan. Holiday naman eh. Holiday din yung mga sakit na yan. Tagay. Alam naman are. Yung nagpapaalaala nga laang. December na, maraming holidays pero tandaan ninyo, never nag-holiday ang mga sakit. Lalo na kung tungkol yan sa puso, anytime po pwedeng magkaroon ng problema. Kaya dapat bigyang pansin natin ang ating mga puso, lalo na sa pagdami ng mga events at festivities. Huwag po sana nating hayaang mauwi ang mga kasiyahan sa pagkaka-admit ng isang miyembro ng ating pamilya sa ospital. Nagpapaalaala lamang po ko sa inyo, mayroon po tayong tinatawag na holiday heart syndrome na kung hindi maiiwasan at hindi matitreat ng maayos, po pwedeng magdulot ng mga seryosong komplikasyon tulad na lamang ng paglaki ng puso, pagkakaroon ng atake sa puso at maging stroke. Pero, ang tanong, paano nga ba ito at saan nga ba ito nagsimula? Konting history muna po tayo. Noong 1978, na-discovery ni Dr. Philip Ettinger na tuwing mayroong holidays at weekends, mayroong mga taong healthy naman, walang heart disease, tapos biglang nagkakaroon ng arrhythmia o pagbabago ng tibok ng puso. Ang usual rhythm na napansin nila ay atrial fibrillation matapos ng excessive alcohol intake. Ulitin lamang po natin, excessive alcohol intake na again, maaaring mangyari sa mga regular at non-regular drinkers, usually after weekends or holidays. Sa ngayon, hindi lamang po basta alcohol drinking ang tinuturing na problema dito. Pwede rin ang kombinasyon ng maraming factors tulad ng overconsumption ng fatty and salty meals, stress, caffeine, alak na usually ay kaakibat ng mga Thanksgiving parties, Christmas at New Year's Eve. Kaya yan ay tinawag na holiday heart syndrome. Explain lamang po natin ng onti yan yung alcohol consumption, basta naman kasi kahit anong sobra or binge drinking, hindi naman talaga maganda sa katawan. Pwedeng hindi man holiday heart syndrome ang ma-experience nyo dyan, pero yung blood alcohol levels sa mataas, hindi talaga maganda sa katawan. Hinay-hinay lamang po mga kapatid sa pag-inom. 1 drink sa babae per night at 2 drinks naman per night sa mga lalaki, pero hindi yan po pwedeng cumulative. Ibig sabihin, hindi porke hindi ka uminom ng 7 araw, 7 drinks ang sayo sa weekend. Hindi po pwede yun. Per night ang usapan dahil ayaw nating tumataas ang inyong mga blood alcohol levels. Punta tayo sa caffeine. Yung caffeine, too much caffeine kasi po pwedeng magpabilis ng tibok ng puso ninyo. Pwede rin magdulot ng dehydration which can then lead to arrhythmia. Ayaw natin yan. Next, isama na rin po natin, syempre, ang overeating at weight gain. Yung sobrang meals talaga po pwedeng magdulot ng stress sa heart habang dinadigest ang meal, kaya po pwedeng mag-increase din ang blood pressure at heart rate natin. Ayaw natin yan, lalo pa kung ang kakainin po natin ay usually fatty foods at salty foods this season. And lastly, stress. Kapag ka sobra po pwedeng magpataas ng heartbeat at ayaw nating maging irregular yan. Kaya sabi nga natin, umiwas sa stress mga best. At paano? Sana ay may natutunan po kayo. Chillax lang dyan mga kapatid at dahan-dahan. Again, ayaw na ayaw po naming magkakasakit kayo. Ayaw naman natin na ang inyong mga kasiyahan ay mauuwi sa ospitalan. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.